Paano kung ang isang balam ay hindi lang simpleng pag-atake, kundi simula ng mas malaking laro sa likod ng mundo? Isang iglap, isang putok, 3 shots back to back, pop, pop, pop. And I bolted for the door. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring. at muntik nang magbago ang takbo ng kasaysayan. Pero ang tanong ng marami, ito ba ay gawa ng isang tao lang? O may mas malalim, mas tahimik, at mas delikadong kamay na kumikilos sa likod? Iran, China, Russia, o isa lang ba itong teoryang pinapalakas ng takot? Sa video na ito, aalamin natin ang katotohanan. Kamakailan, muling umugong ang mundo matapos ang assassination attempt laban kay dating US President na si Donald Trump. Isang pangyayaring agad nagdulot ng panic, haka-haka, at samot-saring teorya sa social media. Tonight, an ABC News special report, the attempted assassination of Donald Trump, a dark new turn for a deeply divided nation. Habang patuloy ang investigasyon, isang bagay ang malinaw. Ang ganitong insidente ay hindi lang simpleng krimen. Ito ay may potensyal na magdulot ng global tension. Pero bago tayo mag-conclude, kailangan muna nating balikan. Ano nga ba talaga ang nangyari? Ayon sa mga unang ulat, naganap ang insidente sa isang public event kung saan naroon si Trump. Bigla ang nagkaroon ng kaguluhan matapos ang putok, na agad nagdulot ng panic sa paligid. Agad rumesponde ang security forces, and ang suspect ay mabilis na na-neutralize o na-aresto, depende sa ulat. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng mga autoridad upang matukoy kung ano ang motibo. Sa puntong ito, walang malinaw na ebidensya na nagsasabing ito ay bahagi ng isang international plot. Pero dahil sa bigat ng personalidad ni Trump sa global politics, hindi maiwasan na magtanong ang publiko, may ibang bansa kaya na may kinalaman? Isa sa mga unang nabanggit sa mga teorya ay ang Iran. Bakit? Dahil sa matinding tensyon noon sa pagitan ni Trump at Iran, lalo na noong ipatupad ang strike na ikinamatay ni Iranian General Qasem Soleimani. Simula noon, may mga ulat na nagsasabing may mga banta laban kay Trump mula sa ilang grupo na konektado sa Iran. Pero mahalagang linawin, ang mga ito ay historical tensions at hindi direktang ebidensya. Walang kumpirmadong ulat mula sa intelligence agencies na nagsasabing may involvement ang Iran sa mismong insidente. Kaya habang posible sa teorya, ito ay nananatiling haka-haka. Sunod naman ay ang China. Bilang isa sa pinakamalaking geopolitical rivals ng Estados Unidos, madalas itong napapasok sa ganitong usapan. May mga nagsasabi na kung may kaguluhan sa loob ng US, maaaring makinabang ang ibang bansa. Pero kung susuriin natin, walang malinaw na motibo ang China para suportahan ang ganitong uri ng aksyon. Mas pinipili ng China ang economic at diplomatic strategies kaysa sa direct violent actions. At muli, walang ebidensya na nag-uugnay sa China sa pangyayaring ito. Hindi rin mawawala sa listahan ng Russia. Sa kasaysayan, madalas itong inaakusahan sa paggamit ng disinformation at hybrid warfare. Kaya may ilan na agad nag-isip, posible bang may role ito? Pero mahalagang tandaan, ang disinformation ay iba sa direct physical attacks. At sa ngayon, walang konkretong patunay na nag-uugnay sa Russia sa assassination attempt na ito. Sa panahon ngayon, isang balita lang. Kayang lumaki at maging conspiracy sa loob ng ilang oras, lalo na kapag high-profile ang target. Ang problema, habang dumarami ang haka-haka, mas lumalabo ang katotohanan. Ang mga salitang tulad ng posible, baka at sinasabi nila ay mabilis nagiging sigurado sa mata ng publiko. Kaya mahalaga ang isang bagay. Paghiwalayin ang facts sa speculation. Sa ngayon, ang katotohanan ay simple. May insidente, may investigasyon. Pero wala pang malinaw na ebidensya laban sa anumang bansa. Kung pagbabasehan ang mga naunang kaso, karamihan sa ganitong uri ng pag-atake ay ginagawa ng lone individuals, hindi ng mga bansa. Bakit? Dahil ang direktang involvement ng isang bansa sa assassination attempt
ay maaaring magdulot ng matinding diplomatic crisis o mas malala, isang digmaan. At sa modernong geopolitics, ang ganitong risk ay sobrang taas. Kaya mas pinipili ng mga bansa ang mas tahimik na paraan, economic pressure, cyber operations, or influence campaigns, hindi lantaran at direktang karahasan. Ngayon kung i-analyze natin ang sitwasyon, may tatlong posibleng senaryo. Una, isang lone actor in a role na may personal na motibo. Maaaring ito ay ideological, emotional, or personal na dahilan. Ito ang pinakakaraniwang pattern sa ganitong uri ng insidente. Pangalawa, isang maliit na grupo na may sariling agenda pero walang direktang koneksyon sa kahit anong bansa. At pangatlo, ang teoryang kinatatakutan ng marami. Ang posibilidad ng isang mas malaking organisadong plano. Pero dito nagiging kritikal ang ebidensya. Sa ngayon, walang malinaw na indikasyon na sumusuporta sa ikatlong senaryo. At sa intelligence world, isang mahalagang prinsipyo ang sinusunod. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Hindi sapat ang hinala, hindi sapat ang coincidence. Kailangan ng matibay na patunay. Dagdag pa dito, ang bilis ng pagkalat ng impormasyon ngayon ay nagiging double-edged sword. Sa isang banda, mas mabilis nating nalalaman ang mga pangyayari. Pero sa kabilang banda, mas mabilis ding kumalat ang maling impormasyon. Isang post, isang video, isang teorya. Sa loob lang ng ilang oras, maaari na itong paniwalaan ng libu-libong tao. At kapag ang emosyon ang nanguna, takot, galit o duda, mas nagiging mahirap makita ang malinaw na katotohanan. Kaya mahalagang itanong, saan ba talaga nanggagaling ang mga teoryang ito? Minsan, ito ay galing sa historical tensions. Sa simpleng paghahanap ng sagot sa isang pangyayaring mahirap ipaliwanag. Dahil bilang tao, natural sa atin ang maghanap ng mas malaking dahilan. Ayaw nating maniwala na ang isang simpleng individual ay kayang gumawa ng ganitong kalaking epekto. Pero ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita na minsan ang pinakamalalaking pangyayari ay nagsisimula sa isang tao lamang. Sa puntong ito, mas mahalaga ang pagiging maingat kaysa sa pagiging mabilis sa paghusga. Dahil ang maling akusasyon, lalo na laban sa isang bansa, ay maaaring magdulot ng tunay na tensyon sa totoong mundo. Kaya habang hinihintay natin ang buong katotohanan, ang pinakamakatwirang posisyon ay manatiling bukas ang isip pero nakaangkla sa ebidensya. Hindi sa haka-haka, hindi sa takot, kundi sa kung ano lang ang napatunayan. And it was at 8:40 that he made a decision to rush the ballroom. At marahil, ito ang pinakamahirap gawin sa panahon ngayon. Pero heto ang tanong, kung hindi ito gawa ng isang bansa, bakit ang daming naniniwala na may mas malalim na plano? At kung may mga bagay na hindi pa natin alam, handa ba tayong tanggapin ang katotohanan kapag ito ay lumabas na? Sa mundo kung saan ang impormasyon ay mabilis pero hindi laging tama, ang pinakamalaking laban ay hindi sa bala, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ano sa tingin mo? Isang simpleng insidente lang ba ito? O may mas malalim na kwento na hindi pa natin nakikita? Mag-comment ka sa baba